Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa loob ng isang tahanan sa Quezon City? Kung saan ang katahimikan ay nagtatago ng isang malagim na lihim? Sa gabing ito, si Alexa ay haharap sa isang bangungot na hindi niya inaasahan, kung saan ang dugo at misteryo ay maghahalo sa ilalim ng kanilang bubong. Makakasaksi kayo ng isang ritual na magbubunyag ng nakakagimbal na katotohanan tungkol sa isang anting-anting na may sumpang hindi matatakas. Huwag bibitaw dahil ang bawat sandali ng kwentong ito ay maghahatid sa inyo sa dulo ng inyong mga upuan. Nagtatanong, ano nga ba ang tunay na nangyari kay Carlo at sa kanilang pamilya? Pagod na pagod si Alexa mula sa trabaho nang siya'y dumating sa kanilang bahay sa Quezon City. Pagbukas niya ng pinto, isang kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanya. Hindi ito ang karaniwang ingay ng isang tahanang mayroong masayahing bata at mga alagang hayop. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina at doon niya nakita ang alagang pusa ni Sofia na walang buhay, nakahandusay sa sahig na may mga bakas ng dugo. Biglang kumabog ang dibdib ni Alexa, puno ng sindak. Habang siya'y nagbabaon ng pusa sa likod bahay, isang tala mula sa guro ang kanyang natagpuan. Nakasaad doon na maaga palang umuwi si Sofia kasama ang kaibigang si Carlo dahil sa hindi inaasahang pagkansela ng klase. Lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, hindi lang dahil sa pangyayari kundi dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Tinawag ni Alexa ang pangalan ni Sofia at Carlo habang nagmamadali siyang pumunta sa iba't ibang parte ng bahay. Sa kanyang paghahanap, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang biglang umalingaw-ngaw, nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang naghihintay kay Alexa sa itaas? Ang kalabog na iyon ba ay hudyat ng mas malalim pang misteryo? Sa bawat hakbang ni Alexa sa hagdan, ramdam niya ang bigat at takot sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata, alerto sa bawat anino at galaw, ay naghahanap ng paliwanag. Pagbukas niya ng pinto ng silid ni Carlo, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya at ang tanawin ay sadyang nakakakilabot. Nakita niya si Carlo nakaupo sa sahig, suot ang kwelyo ng pusa at umuungol na parang hayop. Hindi maipaliwanag ni Alexa ang takot na kanyang nadama. Lumingon si Alexa at doon niya nakita ang alagang aso. Wala ng buhay at nakasilid sa ilalim ng kama ni Carlo. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagtataka habang patuloy ang kakaibang kilos ni Carlo na tila isang ritual. Ano ang nangyayari kay Carlo at saan naroroon si Sofia? Ang misteryo ay lalo pang lumalim at si Alexa ay kailangan ng kumilos. Ano ang susunod na hakbang niya para mahanap ang kanyang anak at malaman ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang pangyayari? Nang walang pag-aatubili, nagmadali si Alexa palabas ng bahay. Ang kanyang puso'y nag-aalala para kay Sofia at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. "Sofia! Sofia!" sigaw niya habang naglilibot sa paligid ng kanilang tahanan. Ang bawat tawag ay may halong takot at pagmamadali. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Alexa ang mga yapak na humantong sa isang lumang gusali na ilang metro lang ang layo. Ang mga halaman ay tumubo na sa mga bitak ng pader nito. "Sofia, nandito ka ba?" tanong ni Alexa habang dahan-dahang pumapasok sa gusali. Ang kanyang mga mata ay nag-adjust sa dilim. Sa loob ng madilim at sira-sirang estruktura, natagpuan ni Alexa si Sofia na nanginginig at may mga sugat. Ang kanyang damit ay punit at marumi. "Anak, anong nangyari?" tanong ni Alexa habang niyayakap ang nanginginig na anak. Ibinahagi ni Sofia na si Carlo ay inatake siya. Ang kanyang mga matay puno ng takot habang inaalala ang pangyayari na tila bangungot. "Si Carlo, hindi siya si Carlo, ma," sabi ni Sofia. Ang bawat salita ay may halong pag-aalinlangan at takot. Ang pagkakatuklas kay Sofia ay nagdulot ng bagong misteryo na kailangang malutas.
Ano ang nangyari kay Carlo at bakit niya nasaktan si Sofia? Ang mga sagot ay naghihintay sa kanila, ngunit bago pa man nila ito matuklasan, isang hindi inaasahang tulong ang dumating. Si Alexa, nag-aalala at desperado, ay sinubukang tumawag kay Mang Rodel. Ngunit sa halip ay si Ginoong de la Cruz, ang may-ari ng hindi pamilyar na numero, ang sumagot sa kanyang tawag. "Hello, sino po ito?" "Mang Rodel po ba?" tanong ni Alexa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kahit hindi kilala, ipinaliwanag ni Alexa ang sitwasyon kay Ginoong de la Cruz, na agad namang tumugon at nagpunta sa kanilang lugar kasama si Ginoong Mendoza na may dalang maleta ng mga kagamitan. "Kami na po ang bahala," sabi ni Ginoong de la Cruz. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sa pagdating nila, ang kapaligiran ay puno ng tensyon at agad nilang pinuntahan si Carlo na nasa silid pa rin. Ang kanyang mga matay tila walang nakikita. "Carlo, anak, kumusta ka?" tanong ni Alexa, ngunit walang tugon mula sa bata. Ang pagdating ng dalawang misteryosong tao ay nagdala ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ang mas maraming tanong. Ano ang kanilang gagawin kay Carlo? At paano nila malulutas ang kakaibang pangyayaring ito? Ang bawat hakbang ay isang paglapit sa katotohanan. Ngunit ang bawat katotohanan ay may kaakibat na panganib. Nakatayo si Ginoong Mendoza sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang binibigkas ang mga salitang may himig ng kapangyarihan. Ang bawat bulong at dasal ay tila nagpapagalaw sa mga anino sa paligid, nagbibigay ng kakaibang lamig sa hangin. Si Carlo na kanina lang ay parang nawawala sa sarili, ngayon ay tila na sa ilalim ng isang mahiwagang trance. Ang anting-anting na nakabaon sa kanyang damit ay dahan-dahang inalis ni Ginoong Mendoza. At sa pagtanggal nito, nagsimula ang kanyang katawan na manginig. Unti-unti bumalik ang normal niyang kilos at ekspresyon na para bang isang masamang panaginip ang kanyang kinalabasan. Pagkatapos ng ritual, nagkaroon ng seryosong usapan sina Ginoong de la Cruz at Ginoong Mendoza. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagkakasapi at kung paano nakaugnay ang anting-anting sa isang misteryosong koneksyon sa pamilya ni Alexa. May mga bagay silang binanggit na hindi maipaliwanag, mga pangyayaring lumalampas sa pangkaraniwang karanasan ng tao. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng anting-anting na ito? Sa pagtatapos ng kanilang malalim na pag-uusap, nagpaalam na sina Ginoong de la Cruz at Ginoong Mendoza kay Alexa. Kailangan nilang magpatuloy sa kanilang paghahanap ng kasagutan tungkol sa anting-anting. Si Alexa, na ngayon ay may bagong pasanin na alagaan si Carlo, ay nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ano ba ang lihim na bumabalot sa kanilang pamilya at paano ito magbabago sa kanilang kinabukasan? Habang papalayo ang dalawang eksperto sa kababalaghan, hindi mapigilan ni Alexa na isipin kung ano ang susunod na mangyayari, ano ang mga kasagutan na kanilang matutuklasan, at paano ito makakaapekto sa kinabukasan nila ni Carlo. Sa huli, natutunan natin na may mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Mag-ingat sa mga anino, baka may lihim din silang tinatago. Palam, mga ka-creepy.